Magandang araw muli mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik, ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa General Trias, Cavite. So Lancaster City. Itong ating exact na location, ano? At ito nga, nag-install tayo ng 6 kilowatts na solar power hybrid on and off grid solar power system. At ito yung battery niyan. Ayan, no? 16 series yan. At 280 ampere hours. At makikita natin yung voltage. Nasa 3.3 volts ang bawat cells. So, ibig sabihin ay walang nahihiwalay, walang sumasayaw. So, pagdating sa capacity, medyo mababa yung ating capacity dahil nga, ayan, bagong-bago ang ating battery na to at ngayon pa lang yan talaga mapapasabak. Kita naman yung CC, ibig sabihin yan yung cycle life. At naka-zero tayo. So, may remaining charge, 109.6. Full charge capacity, 280. Yan yung sinasabi ko kanina na 280, ano? At, yan, napaandar na rin natin. Napa-power up na natin, ano? So, tingnan natin ngayon sa battery kung nag-communicate na. Ayan, at kita naman natin yung charge current limit. Nasa 195. Parehas lang sa discharge current limit. 195. So, yung state of health dyan, ibig sabihin yan yung kalusugan ng battery at naka 100%. At yung ating battery voltage mababa lang dahil nga hindi pa natin napo-full charge yan at kay install pa lang. So, dito naman sa solar panels, binabaan ko lang yung charging current dahil nga bago pa lang. So, i-break in pa lang natin kaya wag nating abusuhin. Kumbaga, i-baby muna natin yung battery. Pero yung dalawang solar panels, yung strings. Ang string 1 yan ay 6 pieces na 500 watts N-type. Ganun din yung string 2. At mataas na rin yung na-harvest. At pagdating sa konsumo or yung consumption ay medyo konti pa lang yung kanyang load at zero yung nanggagaling dyan sa Meralco. So, nag 3 kilowatts din yung kanyang harvest pero ngayon ay medyo hapon na. Nasa mag-aalas 4 na rin ng hapon. At dito sa battery settings natin, ayan, naka 280 yung capacity. At yan, makikita ninyo yung maximum charge na 50 lang para baby. At yung maximum discharge, binababaan lang natin para hindi naman talaga mahugutan. Imagine, 195 yung charge and discharge limit. Mataas yun. At naka 20% tayo sa lobat, 10% yung 10 amperes yung amperahe para sa static charging. So, pagdating dito sa system work mode, ayan, naka zero export communicate tayo sa city. At sa time of use, ayan, naka uniform na 20% ang lahat ng ating state ng kanyang charge na low voltage. At dito sa power, since 6 kilowatts to, yan kasi ang default power niyan, nasa 2 kilowatts or 2,000 watts. Kaya ilalagay ko yan sa 5 kilowatts. Ang sistema kasi pagka naka 2 kilowatts lang yan, ang possible niya na mangyari ay pag masyadong tumaas, halimbawa nag 3 kilowatts yung iyong konsumo or yung load, yung 1 kilowatt ay kukunin niya sa Meralco kahit mataas pa yung charge ng battery. Kaya yung power at saka yung percentage ng battery ay mayroong role yan, mayroong purpose yan kung bakit nilalagay yan. So, depende sa oras na kung gusto mong gamitin. Halimbawa sa madaling araw, gusto mong may matira ka pa na charge ng battery, pwede mong iset ng mababa dyan para pag yung medyo maaga-aga pa ng gabi, meron siyang mai-store na power dahil nga hindi niya hugutin lahat sa battery. So, iyan ang function niyang power in terms of wattage. So, i-save lang natin. Ayan, na-save na. At balik tayo sa battery settings natin. At
Yan nga, naipakita ko na kanina yung dun sa settings natin. Ano dito, sineset ko rin yung use BAT-B. Pero ang purpose lang nun ay para makita ko kung ilan yung low voltage niya. Ayan, nasa 47.5. At yung amperahe naman nun, yung static charging ay hindi magbabago. Pagdating dito sa float voltage, ayan, nilalagay ko lang na mababa. Kasi yung ating battery, 56 volts ang float niyan. Resting voltage na yon. Yung absorption at saka equalization, kailangan parehas yan. Kasi yung equalization, hindi naman gumagana yan sa lithium iron phosphate. So ito yung maximum niyan. Ayan o, naka high voltage protect ng 56. Ibig sabihin yung battery management system sa loob ay naka 56 volts. At yung low voltage protection nasa 44.8. Pero mas itinaas natin ng konti yon para lalong safe, hindi uminit yung ating mga cells. Nasa 46 lang tayo. Yun yung shutdown. Okay? At yun nga, nakalagay nga dyan na yung shutdown 46 at 47.5 yung battery natin pag nalobat. So kung mag-use BAT-B mode tayo at pag umabot ng 47.5 ay saka lang yan kukuha sa grid or sa Meralco. Pero since may communication port ang ating battery at yan nga ay 1 solar na high G ang cells, at merong CAN port na nakaka-communicate through cable, ay hindi natin gagamitin yung use BAT-B na yan. Nilagay ko lang yan para ma-check ko yung setting pagdating dyan sa battery setting at saka si system work mode. Kasi sa system work mode, andyan yung makikita mo, naka-default yan sa medyo mataas na voltage at yun yung binaba ko. So, pag naka-lithium tayo, ayan, percentage ang makikita natin. At ito nga, naka-percent na ng battery. So, maganda yung naka-20% lang yung battery natin, lalo na sa mga lugar na hindi masyado nagba-brown out. Kasi nga, mayu-use up mo na mabuti yung charge doon sa yung battery. So, eto, sa standard settings natin, meron lang akong ginalaw ng konti dyan. Ayan, yung reconnection time. Dahil medyo matagal, pagka 600 seconds, binababa ko yan sa 60 seconds pag nagse-set ako para mag-normal. At pagka nag-normal na, binabalik ko na rin yan sa 10 minutes. Kasi yan ang required na reconnection time ng net metering at naka-default na yan. So, ito, wala naman tayong mga settings dito na kailangan baguhin. Naka-off lang yung ATS na yan sa internal ATS. At kita nyo, malinis nga, naka-safe mode ang ating pag-power on kanina. Kaya wala tayong makitang error dyan, walang fault. Dahil nga yung procedure natin na safe mode ang ating ginawa. So yung beep sound, ayan, ina-antik ko yan para hindi tumunog pag nag-alarm, mayroon namang email notification yan kung sakali mag-alarm. So kita natin, 0 talaga galing sa grid, wala tayong kinukuha. So sa gen port, ayan, kung gagamit tayo ng generator, pwede nating paandarin yan. No, sa gen port, pwedeng siyang maging input and output. Pag output, pwede nating gamitin yung smart load output. So ibang video naman yon, gagawa tayo nun. At eto nga, pinapakita ko yung sa gen port. Yan, pwedeng input at saka output ng 220. Pwede natin paganahin yan. Pero sa ngayon ay hindi natin magagawa muna. Halimbawa, yung sinasabi kong pagaganahin, pwede nating i-connect, i-connect yung, halimbawa doon natin ilalagay yung inductive load, kahit 2,000 lang. So, instead na input ang ating i-expect doon, ay maglalabas siya ng power pagka sinet natin dyan sa gen. Okay, so ito na yung communication port. Ayan, nakakonect na yan dito sa likod ng battery. At yung DIP switch, yung 4 na yon, isa lang ang nakataas dyan. Ayan. So yung pinakauna. At yung CAN port ng battery, dapat yun din ang paglalagyan natin, kasi kailangan mag-communicate yan, mag-usap yung ating battery at inverter.
So ito naman yung battery breaker natin, 125 yan. At DC, MCB. At ito naman sa AC side naman yan, ATS control ito. At yung sa load side. So itong load side, ayan, ay nakalagay yan sa reserve power, ano? Para pagka mag-brownout, saka lang lilipat. So ito na yung load natin, yung kulay white na yan. So ito naman yung sa grid, nakakonect, no? At yan yung load side, ayan. At ito naman nakaparallel yung DC SPD natin na dalawa, string 1 and 2, at nakaparallel din ang AC SPD. So ito yung MCB niya, at tingnan natin, ayan. Sa PB1, 182 ang voltage niyan, 2.3 amperes. At yung PB2, ibig sabihin ng PB2 is string number 2. Ayan, at 185 yung voltage, no? Or 182. So, hindi naman nagkakalayo kasi iisang location lang yan. At mga kasama natin ay naglalagay pa, no? Mga isolation. Ayan, doon dyan dumaan yung wirings natin. Isolation, ibig sabihin yung nakakonect dyan sa load side, ano? Yung EPS, yung emergency power system. Kasi hindi naman natin pwedeng lahat ilagay dyan na if in case na mag-brown out ay yun na nga under. At iniingatan natin ano na hindi magkaroon na maiwasan natin ano yung pag-overload ano pagka ganun na magba-brown out. So iyan ang pinaka-setup niyan. At dito yung lagayan natin ng sensor nasa tapat ng HM or 3 and 4. So ayan, meron ding ground tayo nilagay dyan. At ito yung para sa positive side ng terminal ng battery. Ayan, yung kulay red na yan. At tuloy-tuloy lang ano, na gumagawa yung mga kasama natin sa loob para i-isolate yung APS. At maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa susunod na video. Anyong Solar, si Solarens.